Agad na umatake si Marito pero pinigilan siya ni Mana. Nasipa pala yun ni Marito si Mana at hiningi lamang nito na sabihin nila kung ano ang problema. Inisip ni Jab Bashira na dapat alam na nila ito, pero tinuro ni Broccoli na sila ang unang umatake sa kanilang mga kasamahan. Sinabi ni Jab Bashira sa kanila kung ano ang ginawa nila kaso wala talagang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Lalong tumitindi ang tensyon pero pinapakalma ni Mana ang kanyang mga kasama. Ipinakita ni Marito ang armband na kanilang natagpuan pero ipinaliwanag ni Mana na walang sino man mula sa Manadokai ang gagawa ng ganoong kaduwagan. Skeptical pa rin si Marito kaya sinabi niya na kung hindi sila, kailangan nilang dalhin ang tunay na mga salarin sa Coliseum kinabukasan at kung hindi, uumpisahan ni Marito ang digmaan. Sinabi ni Marito kay Dawan na dapat nilang ayusin ang lahat at umalis pagkatapos ng intense na sandali. Ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na problema at sa eskwelahan, natutuwa si Senya na makitang seryoso si Ara sa kanyang pagsasanay. Siyempre iniisip ni Ara si Maharu at nangako siyang tatalunan niya ang kanyang kapatid para sa kanya, gayunpaman ay naalala ni Ara kung paano siya binabantaan ni Maharu na tatapusin ang kanyang buhay kung sasaktan niya ang kanyang kapatid. Ibig sabihin lang nito, kailangan talunin ni Ara si Marito pero hindi niya dapat lagyan ng pinsala ang mukha nito. Hindi iniisip ni Ara na may katuturan ito pero pinapaalala sa kanya ni Senya na maaari niya lang suntukin si Marito sa tiyan. Bumalik si Ara sa shadow boxing habang binabaliwala niya ang lahat at sa huli ay dumating siya sa base ng Shiguma. Hindi ibinabahagi ng iba ang kanyang sigasig at ina-update siya ni Tatsu tungkol sa digmaan. Nagiging mainit ang ulo ng lahat para wasakin ang Manadokai, kaso alam ni Tatsu na magiging laban lamang ito na walang dangal at pagsasayang lang ng oras. Ang paghihiganti ay mapupunta lamang sa higit pang paghihiganti at susubukan nilang makamit ito sa pamamagitan ng dugo gamit ang mas maraming dugo. Mukhang nawawalan na ng pag-asa si Ara pero hindi maaring maging mas excited si Senya sa kanya. Napaka-focus ni Marito dahil sa wakas ay maaayos na niya ang kanyang alitan kay Dawan, samantala ay napansin ng mga kaibigan ni Mana na tila hindi siya interesado sa labanan. Ipinaliwanag ni Mana na ang Manadokai ay palaging tungkol sa labanang mano-mano at sa paghahangad ng lakas. Tinignan niya ang uniforme ng kanyang kapatid at naalala ang mga pangyayari noong ang kapatid niya ay dinala sa juvenile detention. Paalala ng kanyang kapatid na ang mga tao ng Hankai ay hindi kailanman tumatakbo at hinihikayat siya na patuloy na magsumikap para maging isang tao ng Hankai. Determinado si Mana na tuparin ang pangako niya sa kanyang kapatid at sa Manadokai na labis niyang pinapahalagahan. Ang kanyang kapatid ay ang alamat na ika-42 na lider ng Manadokai at hinahangaan siya ng lahat. Bigla ang umalis si Mana at ipinaliwanag na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Napansin ni Goldie na matagal nang hindi hinuhubad ni Zabo ang kanyang jacket, pero ngayon ay nawawala ang kanyang armband. Ipinaliwanag ni Zabo na kinuha ito ng ilang uwak habang pinapatuyo niya ito, ngunit mukhang duda dito si Goldie at hindi siya masyadong matalino, at inatake lang niya ang ilang malapit na uwak. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpakita kung paano natagpuan si Zabo ng isang miyembro ng NG na ang pangalan ay Shindo, at kinilala siya ni Zabo bilang tinutukoy ng NG na emperador. Ito'y pinalayas mula sa Manadokai 6 na buwan ang nakalipas. Ngunit binigyang diin ni Zabo na patuloy pa rin na nagmamatigas ang taong ito. Gusto ni Shindo na maging magkaibigan sila, ngunit tumanggi si Zabo at tinawag siyang maliit na isda at ang bastos na kilos ni Zabo ay nagdulot kay Shindo na mawalan ng kontrol habang binubugbog niya si Zabo ng walang awa. Hindi binaliwala ni Shindo ang kanyang mga insulto, kaya kinuha niya ang armband ni Zabo at ipinunto na tinalo siya ng isang maliit na isda. Si Zabo ay hindi halos makatagpo ng kapayapaan sa kahihiyan ngayon at tumanggi na sabihin ito sa kanino man. Sa ibang dako, nasabik si Senya na umuwi para makapag-training pa si Ara at binanggit ni Ara na hindi na kailangan ang training dahil maglalaban na sina Marito at Dawan. Hindi ito maintindihan ni Senya kaya ipinaliwanag ito ni Ara sa kanyang kaibigan na parang genie. Kung manalo si Marito ay makakamit niya ang lahat ng kanyang ninanais. Iniisip ni Ara na baka iwanan lang sa kanya ni Marito ang Shiguma at ini-imagine niya ang sarili na sinasabi sa kanyang magiging bayaw na maaasahan niya. Sa kabilang banda, kung mananalo naman si Dawan ay wala nang pagpipilian si Maro kundi iwanan ang Shiguma sa kanya, mahuhulog sa depresyon si Maharu at nandoon lang si Ara para mapapasaya siya. Pag-uwi ni Ara,
Nalaman niyang naghihintay sa kanya si Mana at nagtataka si Mana kung plano ni Ara na lumaban sa paparating na digmaan. Sinabi lang ni Mana na depende ito sa sitwasyon at nagmamakaawa si Mana kay Ara na pigilan si Marito, at ipinaliwanag na wala sa mga lalaki ng Manado ang mag-aambush ng isang tao tulad ng kanilang inaakusa. Sigurado siya na hindi rin ito gagawin ng mga lalaki ng Shiguma at may masama na kutob siya tungkol sa lahat ng ito. Itinuro ni Mana na ang paglalaban tulad nito ay hindi gawain ng mga tao ng Hankai, ngunit sinabi ni Ara na wala itong kinalaman sa kanya. Naniniwala si Mana na kayang pigilan ni Ara ang digmaan, ngunit nagalit lang si Ara at sinabi niya kay Mana na tumigil sa pag-iisip na parang bata, at napansin niya na talagang nagagalit siya kapag nandyan si Mana. Ipinaliwanag ni Mana na palagi siyang sinasamahan ni Ara at inaalala ang kanilang kabataan, minsan ay ipinakita sa kanya ni Ara ang isa sa kanyang mga bato ng pagkakaibigan at ginamit ito para patunayan na siya ay bilang kanyang matalik na kaibigan. Ibinigay ito ni Ara sa kanya at pareho silang sumang-ayon na maging mga tao ng Hankai ng magkasama. Ipinahayag ni Mana na gusto pa rin niya silang maging mga tao ng Hankai ng magkasama, ngunit malinaw na mayroong humahadlang kay Ara. Hinihiling niya na umalis si Mana at sinabi niyang ang lahat ng iyon ay sinaunang kasaysayan. Nagtataka si Senya kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ng kanyang dating matalik na kaibigan dahil nakikita niyang may malaking nangyari. Sinabi sa kanya ni Ara na tumahimik pero nauwi lang sa pagkakasakit niya sa sarili niyang ulo. Bumalik si Mana sa bahay, dala ang kanyang bato ng pagkakaibigan at binibilang ang mga araw hanggang sa pagbalik ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at nais na niyang mapabilis na ng kanyang kapatid ang pagbabalik. Kinabukasan, kumakain ang baliw na si Maharo kasama ang kanyang kapatid at sumabay si Ara at sigurado si Ara na si Marito ang magiging nangunguna ngayon, at hihilingin niya kay Ara na bilang pinagkakatiwalaang kasama ni Marito na pamumunuan ang Shiguma. Naging tunay na masungit si Maharo nang ma-realize niyang kapag nanalo si Marito at nag-graduate, hindi na niya kailangan si Ara at nagtataka si Ara kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit naputol sila ni Mana. Sinabi ni Ara na ayaw niyang makipag-usap, ngunit talagang gusto ni Mana na makipag-usap kay Maharo at pumayag siya dahil tungkol ito kay Marito, ngunit sinubukan ni Ara na babalaan siya tungkol sa mga lalaki ng Manado Kai. Natatakot si Ara na baka yayain siya ni Mana, at hindi nakatulong si Senya sa kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng pagsasabing mas lalaki pa si Mana kaysa sa kanya. Sinabi ni Maharo kay Mana na direktang sabihin kung ano ang gusto niya, kaya diretso niyang hiningi na pigilan niya ang digmaan. Nainsulto siya sa kahilingan, ngunit binalaan ni Maharo na parehong kumikilos na uhaw sa dugo ang magkabilang panig at sa rate na ito, maaari pa nilang tapusin ang buhay ng isa't isa, kaya dapat siyang mag-alala tungkol kay Marito. Hindi iniisip ni Maharo na pakikinggan siya ni Marito kaya hiniling ni Mana na kumbansihin niya si Ara na gawin ito sa halip. Hindi iniisip ni Maharo na kakayanin ito ni Ara, ngunit sigurado si Mana na kaya niya ito. Pinigilan siya ni Mana sa pag-alis tulad ng sa huli, kaya sinabi niya sa kanya na tanggalin ang kanyang maruming mga kamay sa kanya at handa na sana siyang sumigaw, ngunit pinigilan na siya sa pagkakataong ito. Iniisip ni Ara na niyayakap nila ang isa't isa at nawalan siya ng malay. Determinado si Mana na tuparin ang pangako niya sa kanyang kapatid at protektahan ang Manado Kai, ngunit pinakawalan niya si Maharo at baka sakaling hindi siya makahinga. Nagulat si Maharo nang marinig na may kapatid si Mana at ipinaliwanag niya na dapat makita niya ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay lumapit si Maharo kay Ara at sinabihan siyang pigilan ang kanyang kapatid sa digmaan. Ginamit ng manipulatibong babae ang kanyang lakas sa puso at wala nang magawa si Ara laban dito, ngunit ilang sandali lang, napagtanto ni Ara na wala na siyang oras at umurong siya sa paghiling kay Marito na itigil ang digmaan at sa huli ay sinabi niya na parang masaya ito. Iniisip ni Ara kung paano niya hindi magagawa ito at nagpasya si Marito na subukang pakainin siya. Sa puntong ito sa anime ay medyo duwag pa rin si Ara at nilunok niya ang mainit na burrito sa isang kagat. Ipinaliwanag ni Marito na siya ay kumakain ng kumakain ngunit hindi kailanman nasisiyahan ang kanyang kagutuman. Sa base ng Manado Kai, ang grupong uhaw sa dugo ay nangako na tapusin ang buhay ng lahat ng miyembro ng Shiguma, habang si Zabo ay nakikipaglaban pa rin sa kanyang nakakahiyang lihim at nakita ni Mana na naubos na ang oras at dumating si Daoan. Sinubukan ni Mana na sabihin sa kanya na kinukonvince na ni Ara si Marito na itigil ang digmaan habang sila'y nag-uusap, ngunit nagdesisyon na si Daoan at gaya ng dati,
ginamit niya ang pagsusulat at idineklara na oras na para ayusin ang mga bagay. Lahat ay nagtungo para sa labanan, ngunit napansin ni Zabo na naiwan si Mana at labis siyang nalulunod sa pagkakasala kaya sinabi ni Zabo kay Mana na may kailangan siyang sabihin. Sa ibang lugar ay nalulungkot si Ara dahil hindi niya nagawang hilingin kay Marito at sigurado siyang tapos na sa kanya si Maharu. Pinapasaya siya ni Senya at ipinapaalala niya kay Ara na tila nagkasundo talaga si Maharu at Mana. Inihagis siya ni Senya ngunit bumagsak si Ara mismo sa harap ni Shindo. Ininsulto siya ni Shindo ng marami habang sinasabihan si Ara na umuwi, ngunit gumanti si Ara sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng Four Eyes. Nasa ilalim ng maraming presyon si Ara at ibinuhos niya ang kanyang galit sa taon na ito. Sa base ng Manadokai, inihayag ni Zabo na si Shindo talaga ang nagpabagsak kay Oda. Ginawa ni Shindo ang lahat ng ito ngunit tinanggap ni Zabo ang lahat ng sisi. Natuwa si Mana na sinabi sa kanya ito at idineklara na siya'y aalis. Nagdududa siya na maniniwala si Marito sa katotohanan kaya nakakagulat na inihayag niyang diretso siyang pupunta kay Shindo. Pabalik kay Ara ay talagang binugbog siya ni Shindo at hindi nagustuhan ni Senya kung paano gumamit ng sandata ang taong ito kaya hiniling niya kay Ara na ipakita sa kanya ang resulta ng kanilang pagsasanay. Naglakas loob si Ara at muling nagnanais na magkaroon ng pag-unlad sa unang pagkakataon, idineklara ni Senya ang Butchigiri habang sila'y nag-merge, ngunit sigurado si Shindo na siya pa rin ang mananalo. Nagulat siya nang walang epekto ang kanyang sandata at naglanding si Ara ng malalakas na suntok. Hindi pa natatapos ang ating bida dahil maaari na siyang magtapon ng pangalawang suntok at ipinagdiwang ng ating bayani ang kanilang tagumpay, binanggit ni Senya na tumaas ang kanilang merge rate dahil sa kanyang pagsasanay. Talagang bagsak si Shindo na may malaking dent sa kanyang mukha at naalala niya ang sakit na nararamdaman niya. Nalilito ang ating mga bida nang nakatayo pa si Shindo kaso mas natatakot si Senya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at ito'y isa pang manjin na nagngangalang Aya. Subalit dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.